A few moments later. Okay. Okay, good morning guys. Mga kabukid. So first of all, I would like to thank you iton mga nagkikilaw o nanonood dito na akin mga gin-share nga video Facebook. Then thank you liwat iton diri nagkikilaw. Nakunta magkalaw ka mo para dumamo ta followers. Damn! So, ngayon, mga kabukid, counting tips para sa fertilizer. Sa dalawang common fertilizer na ginagamit dito sa atin. Yung urea, ito yung urea, mga kabukid, parang asin. Din ito yung complete fertilizer. So, kaklaruhin ko lang, mga kabukid, dapat alam mo bago ka mag-umpisa, alam mo yung sinasabing 6 macro nutrient, macro element in fertilizer. Dapat alam mo yan. Bago ka mag-start, magtanim dapat. Alam mo muna yung 6 macro nutrient. So, yung first macronutrient, yung primary, nitrogen, phosphorus, potassium. Nice. Phosphorus, potassium, tama. Then, calcium. Yung secondary naman, calcium, magnesium, sulfur. Yun yung 6 macro element fertilizer. So, ngayon, yung NPK, yung nitrogen, focus on leaf development. Then, yung P, focus on root development. Then, yung K, yung potassium, focus on A few moments later. focus on fruit and flowering development. Focus on flowering and fruit development. Then, yun yung NPK. So, yung other, yung No, God! No, God, please! Okay. So, dito na tayo ngayon. Ano ko na sa inyo yung sa ngayon, yung ano ko muna sa inyo, yung NPK muna para hindi kayo masyado malito. So, yung first primary macronutrient, yung NPK. So, ano nga pala yun? Yung And then resting him a little bit, and then the yung nitrogen, focus on leaf development para sa pampabulas ng dahon, pampag-green ng dahon. Yan yung purpose ng nitrogen. Then yung P, kumbaga focus on development or pampatibay ng ugat, pamparami ng ugat. Yan yung phosphorus. Yung potassium naman, focus on flowering and fruit development. Yan yung NPK. So ngayon, yung urea, mayroon siyang fertilizer percent na 4600. Meron siyang 4600 yung urea. Ibig sabihin, yung urea, focus siya sa only in left development. Kasi 4600, mataas yung niya, percentage ng nitrogen, yung urea. Yung naman, yung complete fertilizer, sinasabing complete fertilizer, yung triple 14. Pag nakikita kayo sa sa Pacifica or either in a Agribit store, makikita nyo yung mga number. May 4600, may 1414, may 0060. Common yan na fertilizer na makikita nyo. So, yung sa triple 14 naman, ibig sabihin yung nitrogen niya, mayroon siyang 14% lang. Ibig sabihin, mababa yung percentage ng nitrogen. So, kailangan niya ng support ng urea. So, yung naman, yung
phosphorus. Yung phosphorus naman, mayroon din siyang 14%. So, okay lang yung kahit hindi gaano kataas yung yung phosphorus. Yung potassium naman mayroon din 14% nutrient. Itong complete. So, ngayon, mga kabukid, so ibig sabihin dapat mga kabukid, alam mo kung anong tanim yung gagamitan ng fertilizer. Ibig sabihin, for example, yung leafy vegetable, yung mga leafy vegetable, so sa ano lang kayo, dito lang kayo gumamit sa urea. Kasi yung leafy vegetable, ibig sabihin, yung pinapalaki mo or pinagaganda mo yung dahon. Yan yung kumbaga yung product mo. Huwag ka nang gumamit ng complete. Kasi yung complete na to eh. Okay, kompleto na nga complete. Ibig sabihin, di mo na kailangan gumamit ng complete kung leafy vegetable ang gagamitin mo. Bakit? Hindi mo naman pabubungahin yung leafy vegetable. So, ibig sabihin, focus ka lang sa urea. Yan lang yung ibibigay mo sa for example, sa pichay, repolyo. Yung repolyo. Yung basta yung mustard, yung mustasa, marami yung example na focus lang sa leaf development. Kasi yung complete naman, yun, dapat gumamit ka na pag mga fruiting vegetable, like eggplant, ampalaya, sitaw, or marami pang iba, di ba? Yan yung dapat yung gamitin, yung complete fertilizer. So yung mga naman, yung mga percentage ng paglalagay ng abono, saka na for the next video na, haba-haba yun. So klinaro ko lang sa inyo na yung urea focus lang sa leaf development, yung complete focus all around, kumbaga itong fruiting vegetable, yung complete fertilizer. Yung 0060 hindi ko pa ipapakita sa inyo, saka ko na ipapaliwanag pag nadala ko dito yung fertilizer na so konting lang yan, tips sa pagtatanim at paggamit ng yung dami ng ilalagay na abono sa bawat tanim. Saka ko na may papaliwanag mga kabukid, masyadong haba yung video ko, kung ilang gramo kada puno yung gagamitin sa tanim, diba? Okay, next natin yan, next topic. So pinaliwanag ko lang muna sa inyo yung dalawang common na fertilizer na ginagamit dito sa atin, yung urea at saka complete. Take note. Damn! Yung urea parang asin siya mga kabukid. Yung complete fertilizer, yung triple 14, siya, brown. Brown siya. Yung naman parang asin, urea. Okay, that's all. Thank you. Disclaimer lang mga kabukid, di ako expert, di rin ako masyadong kumbaga eksperto sa ganitong proseso sa pagtatanim. Pero may mga idea ako na may share sa inyo na makakatulong na na kahit hindi gaano accurate yung sinishare ko, at least may makakakuha kayo ng konting idea about sa pagtatanim. So abang-abang lang, marami pa tayong pag-uusapan about sa farming. Nandito pa lang tayo sa stage ng preparation,
Ibig sabihin until harvest. So marami-rami pa yung may share ko sa inyo ng mga tips about sa management, especially yung management, yan yung pinakamarami. Management sa plant at saka fertilization. Yan yung mga maraming may share ko sa inyo. At saka yung pest management. Yan yung pinaka-importante mga kabukid. Yung pest management, disease management. Marami yung natin dito i-share. So, okay. Yun lang mga kabukid. Thank you.